is one of the testimony na ginawa ng Lord sa buhay ko. Actually, dapat last week pa to, tapos maraming nangyari. Parang hindi ako nabigyan ng opportunity or ng pagkakataon. Kumbaga, ano mo yun, basta yun. And I believe this is the right time din. Maaaring may makarelate sa inyo, di ba? Ganyan. So, ayan. Bilang isang working student is, yan, gusto ko itaas si Lord. Di ba? Amen. Gusto kong itaas siya sa buhay ko bilang isang nagtatrabaho at bilang isang estudyante. And habang nag-aaral ako, habang nagtatrabaho ko, nasa isip ko is, how can I praise the Lord? How can I glorify Him? Ganyan, di ba? And from that thinking is, dumating din naman yung mga moment in life na mapapagod ka, di ba? Parang, alam mo yan, maraming disappointments. Like, kung si Kuya Jo, di ba, puro keyboard, ganito, ganyan. Naranasan ka din yun, like, grabe, di ba? Pero, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi siya exempted sa mga pain, hindi siya exempted sa mga rejections, disappointments, di ba? Tandaan natin yan. Kasi maraming, kumbaga, sa ganitong age, marami na akong naranasang rejections and disappointments. Paano pa, di ba? Marami pa kasi lalaki pa ako eh. Pero yan nga, di ba? And, ano bang ginawa ng Lord? May instances like, yung enrollment namin, as in, paano ba? Di ba? Siyempre, may trabaho, so parang nahihirapan akong pumunta ng school. Tapos, dahil doon is nalita ko mag-enroll. Kumbaga nahihirapan ako kung paano habulin yung ibang prof ko. Kasi nga, nagkamali sila sa paglagay ng grades ko. Diba? So, hindi ako makapag-enroll. Kumbaga, ayan. Since hindi ako makatagal sa school, is hindi ako makakatagal ng mga tanghali or hapon sa school. Umuwi ako agad kapag mahaba yung pila or wala yung prom na hinahanap ko. So, kailang balik ako ng school bago makapag-enroll. And mga 4 days, di ba? 4 days pa, balik-balik na sa school. Tapos, nagsistart na ng klase yung iba. Simple lang siya, no? Pero, within me, kumbaga, nagpapanik na rin ako. Kahit pilit kong iniisip, pilit ako nag-worship, di ba? Nagdidigo, nag-pray. Hindi talaga natin kaya itago kay Lord yung mga nararamdaman natin, like disappointments and yung doubt, di ba? Na, makakapag-aral pa ba kaya ako this year? Will pa ba ng Lord na makapagtapos ako? Or magsistop pa ako? Kasi ganito, ganyan. Pero, sa pagkakataong yun kasi is, sinurrender ko na kay Lord kung ano yung magiging desisyon ng kung ano man yung mangyayari. Kumbaga, gagawin ko yung part ko, yung mga kaya kong gawin. And then, the rest, yung mga hindi ko na kayang gawin is, pinagkakatiwala ko na kay Lord. So, yung dumating sa point na nandun ako sa pagod moments na pumunta ng school, yung kumbaga rock bottom, di ba? Parang sinabi ko kay Lord, nag-pray ako na, Lord, this is the last time na pupunta ako ng school. Kapag walang nangyayari, ikaw na to. Kasi ginawa ko ng part ko, napapagod na ako, na ganito, na ganyan. And then, si Lord, grabe talaga. Diba? Tinuturuan na lang tayo sa mga disappointments natin and rejections. And, alam mo yun, yung sa 4 na araw na pabalik-balik ko sa school is, kumbaga, napagod ako, tumagal ako sa school, ang daming mga instances na nagpa-uwi sa akin na hindi ako nakapag-enroll. Tapos sa pang 5 araw, dun sa pinaka-ano ko na, diba? So, parang pagpasok mo ng school, ang sulit. Tapos, dire-diretso ka register, enroll ka, pasok ka, intay ka ng sandali, tapos, enroll ka na. Tapos biglang, grabe yung mga pagtanggap ko ng COR ko, like, grabe Lord, di ba ka talaga, ganito. Diba? Una lang yun, tapos, ayun, tapos yung mga grades ko, diba, in-expect ko bagsak, ganito, ganyan, pero, praise God, no? Kasi, alam niyo na yun, hindi ako bagsak, parang bagsak, diba? Maganda yung numbers na nakuha ko, and that is not because of me, but because of God. Amen. Lahat ng nagtitiwala sa Kanya, hindi niya talaga gawin. Sabi nga ni Ate Abby, parang may papakita hila. Paano, eto, ganito na yung, wait ko. Magpapakita ng love. Lansara na yan? Lansara na to, diba? So, ayun, ginrap ko na talaga yung time na yun. Pambihira. Talaga, pagod na kasi ako. Like, simula
Tuesday, practice, ganyan. Tapos, daming discipline. Tapos, nung Wednesday, grabe, sobrang daming sayaw. Tapos, woo! Grabe, pero, isip ko naman di pa to. Di pa to yung limit ko kumbaga ganun Tapos, nung second day, ayun na, salo ko na pa. Pero nung praise party na grabe, parang hindi yun yung energy ko Hindi yun yung lakas ko Kumbaga parang, bago parang papapasok na lang parang hindi ka nag-revival first day, second day, parang ganun. So, ano ka na talaga, binuhos ko na talaga grabe, chance to opportunity to para i-praise ka din. Igagrab ko to kung magagano. And naalala ko rin yung sinabi ni Pastor Wilma na kung hindi ngayon, kailan pa. It's a big opportunity na i-grab yun kasi ang pinihirap. Kahit awkward sa yung step, papastep ko tayo ng gulong kahit nagulat lang ako nung matapos yung praise party kay Pastora kasi expect na i-hire ko si Pastora na ako nagalit ako hindi na hiya ako sa part na yun pero sabi ko nga parang that time parang wala nang lahat tayo wala nang mataas na antas lahat tayo pantay-pantay Amen. Grabe, Pastora! Nakakaya ka. Sobrang solid ng experience na yun. Grabe na natanggap ko that time is talaga Joy Kumbaga pag-uwi ka ng bahay, doon pa rin napapagano ka pa rin sagot na. And bago nauwi ako, benta ko lang din kasi may pumasok sa isip na kanta ko kasi may dala ko ayun nga, Joyce, like sa happiness is naiiwan lang dito na after ng revival. Pero yung madadala mo. Naalala ko yung banta ng resurrected. By your spirit I will rise from the ashes of the deep. The resurrected is resurrected. Grabe yan. Na-resurrect talaga? Hindi lang yung na-revive na gaya ng dati. Na-revive ka 5 times stronger than Wow! Woo! Parang yung mga anime na si Goku. Diba pag natatalo si Goku, super size, ultra instinct pa, mas malakas kaysa sa dati. Parang ganun. Sobrang solid talaga ng experience ko. Alam mo na namin si Papupol, doon ko na-realize na nasa next chapter na ako na-appreciate ko na yung mga bagay na binibigay sa akin ni God. Thankful na ako sa mga small things. And gusto ko lang rin i-share na ayun, kung may gusto kang hangarin na yun, kung gusto mong mag-grow, kung gusto mong next chapter of your life, huwag ka mag-stay dun sa dating ikaw na, ito ganito ako mag-worship dati, ganito na ako So maghangad ka pa, kasi we will never know the next chapter of our life if we keep rereading the old one. Amen! Yung dating ganyan ka, ito na ako ganito na talaga ako, so wala ka na magagawa. Pero kapag hindi, silip ka pa, may next chapter ka pa, ito na na-appreciate ka na yung mga bagay na Amen! So yun, Pastor na yan! sobrang thankful talaga ako sa parang pwede share pero grabe nakapag-festival ako na. So, press party na! Amen! Thank you. Gusto akong umpisahan siguro sa prayer nung unang first day of revival. Siyempre, nag-pray ako nag-design ako nun. Nag-umpisa parang ang hanghang ng discernment ko kasi nung time na yun, parang yung faith or medyo tabingin kasi parang parang kumbaga totoo lang sa akin si God pag masaya lang. And pag pababa na, parang pagkatayo na sa parang nahihirapan ako that time. Then, yun, punta tayo sa unang message ni Pastor. Punta tayo sa unang message ni Pastor. Nung tapos yung unang message ni Pastor, sobrang, design ko ba? Parang sisat ko, sobrang design na ako talaga. And, inisip ko kung paano ko sisimulan yung prayer ko. Hindi naman nabanggit sa first message yung kay Maria yung nagpatirang ka siya, lumog siya, inuwa nila pati yung lumog. Hindi naman nabanggit yun, pero pumasok sa isip ko. And then,
ay yung ginawa ko, walang sinasabi sa pastor, ay yung nagpipray na lumumod, pero nakaluhod na ako na time. Yan. Sinuso ko lahat. And yun, pray ako na pray na, ito, bumat ako sa harap mo, lahat ay kita mo sa akin. Wala akong matatago sa iyo eh. Ikaw, lahat yun. And ako kasi, hindi ka lang hindi ka nadatakot tao. So, yung pagluhod, parang mahal sa akin. Pride. Mabilis yun. So, una pa lang, tumod ako. Then, nung naramdaman kong si pastor yung nakakawin sa mga, tumayo na ako. Then, nung asarap na ako, bibigay ako na. Yung sobrang, alam mo yun, sobrang bagsak na kapoy sa akin ng Holy Spirit. Even yung katawang ko hindi makakontain. Talagang, di ko ma-explain by words kaya ina-action ko na lang eh. And, yes, yun. Hindi lang sa spirit ko naramdaman, kundi sa physical ko. And pagbagsak ko, tuloy mo rin. And yun, nabasag yung binit ko ako na totoo ko sa pagmasaya. Pagtayo ko, after ko ma-receive yun, at sinisigaw ko nung naalala ko, totoo ka. And parang, yun, ayun lang, message ko, totoo. And then, meron pa sana ng isang asaw ko yun, madali na ako nakakilala. Ganito sana nun kasi, yun nga, sa praise din kasi, di naman kasi ako dancer, kaya yung pagsayaw ko dyan, di ko yung kakayanan eh. Oh, James, muntik na bumagsak yan, oh. Ay, sorry po. Pagtalon mo. Sobrang sarap sa feeling, hindi ko na kakayanan yun eh. Oh, dear. Praise God, amen. So, At kapag inanyayahan ka niya ngayong umaga, kapatid, na pumasok doon sa likod ng tabing na yun, it is the Holy of Holies. Amen. Tuwing kakain ka, nandun ka sa presence ni Lord. Kasi maging sa pagkain dyan, dapat naluluwanan yan. Bakit? Because Jesus wants you to be a king. To be your king. Amen. Gusto nga niya na maging hari. To be the king of your life today. Jesus. Kaya nga kung papahintulutan mo siya na maagayahan ka niya sa likod ng tabing na yun, kapatid, doon ay mararanasan mo na kapag pumasok ka na doon, yung dugo na ginamit niya doon sa krus, yun na yun yung nagsara para hindi ka